Hi, good evening. So, ako nga pala si Jason Presto, Tech Lead ng iProgTech. So, ngayong gabi ay magde-demo ako ng new feature sa iProg SMS API, which is OTP. So, yun, nag-integrate na ako ng one-time password. So, available na to kay iProg SMS API. So, tara. So, dito sa SMS API documentation. So, API lang siya. Wala siya hindi siya makikita sa UI. So, API lang. Sa documentation dito sa OTP. So, i-test natin kung paano ito nangyayari, no? Ayan. So, meron tayong tatlong request dito sa OTP. Una is yung post request para sa send OTP. So, ang mangyayari, magka-create ng OTP and then isi-send sa number. Then, yung isa is i-verify yung OTP. Then, yung pangatlo is yung pwede mo makita yung list ng OTP, mga na-generate mo na OTP. Okay. So, dito sa sa unang-una, sa pag-create and send OTP, yun nga, ang parameters natin na yung token mo, syempre. Then, phone number kung saan isa-send yung OTP. Then, message is optional siya. Kapag wala kang nilagay na message, yung system ay may generated default message, which is ito. Your OTP code is yung OTP. It is valid for 5 minutes. Do not share this with anyone. So, yun, may default 5 minutes validity yung OTP. After nyan, invalid na yung OTP. Then, ayun yung default, no? So, pag gusto mo siya baguhin, pwede maglagay ka na lang ng parameter ng message, and then, lagay mo yung gusto mong message. Pero, wag mo kakalimutan itong OTP na variable. Kasi, yun nga, ta-translate yan dun sa backend na yung OTP is yung OTP code. So, OTP siya, OTP variable. So, pag kunyari may custom message ka, like, your OTP is, yun, gahin mo lang yung ganitong part na to. Okay? So, yan. So, yung after nyan, yung response nyan is ito. Success, OTP sent successfully. Automatic isa-send na yung SMS dun sa number na in-specify mo. Then, makaka-receive ka ng response data ng mismong sa OTP. So, ito yung OTP code, expiration date, tas kung confirm ba or status, then phone number pa rin, pati ito yung message. So, ayan, ilalagay lang dyan. Dapat dito pala sa response is kailangan mong kunin yung OTP code, ha, kasi yan yung magiging parameter mo para ma-verify mo. So, after mo mag-send, kunin mo yung response. Then, pag sa verify, pag i-verify mo, ang kailangan lang is yung token mo, syempre, tapos yung number kung saan mo sinend, and then yung OTP. Yan, dito ay ma-verify na yung i-verify sa backend yung OTP kung nakapag-success naman, ito naman yung message niya, verified successfully. So, yun lang. Pag error, may lalabas naman na error, pero hindi na siya naka-display dito, no? Tapos, yun, sunod dito yung listing lang. Ang kailangan mo lang is token, and then ibibigay na sa'yo yung lahat ng OTP na na-generate ngayong araw. Meron pala tong auto-delete kapag every day, every 12 a.m. magdi-delete ang backend ng lahat ng mga expired na OTP. So, yun. Para syempre, hindi naman natin kailangan i-store lahat. Para makapag-generate din ng bagong OTP. Kaya, need burahin yung mga data na yun na expired na. So, yun. Tatry na natin in action. Meron naman akong 1 credit. So, makikita yan. Tapos, meron akong phone na naka-link, naka-mirror na. So, makikita natin yung message dyan. Okay? So, tara. Okay, so, tara. Dito, ayan, sa localhost to So, i-duplicate ko na lang. Yan. Tapos,
kunin natin tong token ko. Yan. Then paste natin dito. Then yung link, kunin ko yung domain, ipapalit ko. Yan. Then phone number dito sa number ko. Okay. Ito message, no. Ito yung custom, no. Kapag i-custom mo, kailangan may variable dito na colon OTP para ma-translate na yung OTP doon sa backend. Pero try natin wala, yung default lang. Okay? So I think okay na yan. Then send. So yan. Kukunin nyo itong OTP, no. So tingnan natin kung nag-send. Dapat mag-send na yan dito. So yan. Diba nag-send na. So your OTP code is blah blah blah. It is valid for 5 minutes. Do not share this. So yan yung OTP code. So try na natin siya i-verify, no. Tapos dito sa verification, dito sa get, sige dito. Duplicate natin ulit itong post na to. Then copy ko ulit yung domain, palitan ko dito. Diyan. Tapos ang kailangan lang is number token. So yung token niya, token, yan, number, palitan ko. Yung OTP kukunin ko dito. So kailangan nyo kunin yung OTP code, i-save nyo sa database nyo. So yun yung papang verify nyo. So yan. So be-verify ko na. Post request din siya, no. So yun, success. OTP verified successfully. So ganun lang ang OTP. Tapos sa command naman sa get, ayun, no. Ganito yung itsura niya, no. So i-duplicate natin siya. Kunin natin yung domain. Then get method siya, no. Tapos yung token, lang ang kailangan. So ayan. So expired. At so okay na siya. Hindi ko na siguro nalagyan dito no confirms. Dadagdag ko na lang. Okay, so yun lang ang sa OTP feature. So magre-request ka, then save mo yung OTP code sa database mo, tapos send mo yung kung may form ka doon, kung ma-verify, request mo tong verify para ma-verify yung OTP. Okay? So yun, hanggang dito na lang yung tutorial na ito. At try nyo na. Thanks. Bye.